Hello sir, my name is Brendan Lanticho from 2203. So ito naman pong gagawin ko ay interbilan. So let's start po. So dito po, naglagay po ako ng dalawang switch between switch 0 and switch 1. And then naglagay po ako bawat switch ng tig dalawang PC. Then pagkukunin ko po sila. So lagay po tayong cable. So PC0 to PC1 and to switch 0. So, ganun din po. PC2 to switch 1 and PC3 to switch 1. Then, bawat switch po na switch 0 and switch 1 is pagkokonikin po natin. Then, punta po tayo sa switch 0 and CLI. And then, type po na tayo enable on T. Then, lagay po natin ay VLAN .1 and hashtag name po. Exit. Then, VLAN naman po ulit. VLAN 2. Enter. Name VLAN, capital VLAN 2. Enter po ulit. Exit. And then, same lang po sila nung sa switch 0. So, switch po ulit, enable. There. Off T. And enter po. So, magkaparas lang po sila halos ng command nung switch 0 and switch 1. Bill 2, name, and 2, and enter, and exit. Po. Next one po. Command po tayo ng int range FA0/1. Enter po. So, switch, port, and mode access. Mode access. And then, switch port, access. VLAN, enter. So, mali pa yung aking type na switch. So, ulitin natin. Gawin natin. Switch port, access.
VLAN 2. Then enter po. Then no shutdown. So, inuna ko po yung VLAN 2 sa VLAN 1. Then int range FA0 2 naman po. Then enter switch port mode access. So, same lang din po nung una. Mode access. So, nalagyan po natin ng VLAN. So, mali po yan. Lagyan po natin ng switch port mode access lang po. Access. Then enter switch port access, tsaka po natin lagay yung VLAN 1. Then enter po. And then step 5 exit. So X. So ganoon din po ang command ng switch 1. Kagaya lang din po ng switch 0. Then int range FA 0/1. Then enter po natin switch port mode access. Then enter po switch port access. And then no, type po natin ay no shutdown. And then ulit po natin ay int range FA0/2. Then enter po tayo. Then same command lang po, switch port. Tawagin lang po natin si VLAN. Switch port mode access. So same lang po sila. Then switch port access. And VLAN 1. Enter po no shutdown. Type po natin ay no shutdown. Enter and exit po natin. Then bawat PC po ay punta tayo IP sa config, ipconfig, and lagay po natin yung ating IP address na naka-assign sa atin. Then at akin po ay 10.13.01. So magkaiba po dapat yung huli ng IP address. So sa default gateway naman po, ito naman po talaga yung aking IP address na 10.130.0.0. X. Ganun din po ilalagay natin dito sa PC1.
Same lang po siya. 10.130.0 and then subject mask po 255 and then double gate y 10.13.0.0 then x po. X naman po ay PC2. So ay Pedres mo po. Huli lang po lagi yung nagkakaiba na 10.130.0.3 then subject mask then default gateway po natin na 10.130.0.0 PC3 po tayo. IP address na 10.0.04 then default gateway na 10.130.0.0 so connect po natin yung PC1 and PC3. Try po natin kung successful. Then yun po, successful po sila. Sir, ayun po. Thank you po. That's it.